Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay Friday, December 22, 2023. Ayan, so advance Merry Christmas po. So Pasko na po sa Monday at long weekends nga po tayo. So buti na lang, pinagbigyan tayo ng market. So nagkaroon siya ng bounce as compared dun sa laglagan natin na mga stocks kahapon. Tapos, ang maganda sa nangyari sa galaw natin for today is yung mga lumagapak kahapon, medyo malakas din yung kanilang rebound for today's trading natin. Kaya overall picture, medyo maganda yung naging closing natin bago yung ating pinaka-long holidays naman dito sa market. Okay? So bumalik yung index natin, nag-bounce tayo malapit sa MA9. Kailang wala pa rin tayo net foreign buy, 6,501. So meron tayong 87.04 million net foreign sell. So medyo may weakness yung closing natin. Maganda siya, nag-green tayo kasi nag-up tayo 0.49%. Pero may konting weakness yung market natin kasi nga more than 1 billion, di ba? 1.8 billion yung lumabas na foreigners natin by kahapon na laglagan ng mga stocks natin. Pero nonetheless, sige, optimistic tayo after na lang ulit ng Pasko. Tingnan natin yung mga galawan ng ating mga stocks. So for the eto nga long weekends natin. So hindi tayo masyadong nag-expect na magandang galaw ng market for today dahil nga sa mahabang holidays natin. Pero yung galawan kasi ng US market, after yata naglabas ng GDP, sa kanila is medyo pumitik na malakas yung kanilang stocks kaya naambunan ulit yung galawan dito sa market natin. And then yun nga, yung mga top notcher natin dito is yung mga nag-drop kahapon ng malakas. Okay, so ASEN, yung nanguna dito sa listahan natin, although meron siyang 74.19 million net foreign sales siya, di ba? Pero nag-up naman siya ng 11.86%. So napaka-volatile na ngayon ni ASEN natin at naubos siguro yung ano no, yung mga sellers na kasi kahit net foreign selling tayo, pinitik ng pinitik yung ano yung price nitong si ASEN. Ayan. So buti nila nag-bounce siya ng 11.86%. So assignment natin over the weekends, hanapin natin yung fair value ni ASEN naman natin. And then si SPNEC, pangalawa dito sa listahan, puro bounce to ah. So nag-bounce din siya, nag-up siya ng 1.82%. Meron pa rin siya net foreign buy. Oh. So buti pa sa SPNC. 5.52 million net foreign buy po siya. So merong sumasalo sa bandang ibaba. Tapos si Lotto, ayan, jackpot ulit. Lotto ulit yung mga winners natin. 11.49%. So nagka po siya. Meron siyang 24K na net foreign sell. So mga locals yung nagtitrade dito kay Lotto natin. FCG, marami lang siguro naka ano dito, nakahawak kasi nag-trending pero 0% naman yung galawan niya. So anyway, tignan na lang natin kung ano nangyari sa kanya kasi dito, so isa sa mga top trending. Ayan, so pure gold sana no or rather yung nasa baba na isang stock natin pag-usapan. So anyway, tignan na lang natin, 0%. Converge, ayan, so gumaganda yata to si Converge ha. Meron ulit siyang net foreign buy, 5.77 million si Converge. Tapos nag-up siya ng 3.25%. So yung dalawa, magkapatid sa Galawan, ASEN at saka Converge umakyat. So tapos si Pure Gold, so sa tinagal-tagal sa bandang ilalim, so medyo nag-bounce na rin siya, 3.15%. Tapos meron siyang 18.65 million net foreign buy. Okay? So at least good vibes yung long holidays natin sa market. Okay? So disclaimer guys sa mga bago dito sa channel natin, as usual, yung ating review video is for education purposes lamang po. So wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, mag-sell, or hold ng stocks. Meron pong risk na involved sa trading sa market. Due diligence na lang po and then follow mo ako dito sa ating Public Trader na YouTube channel para updated ka dito sa mga trending stocks reviews natin. So subscribe ka lang or kung gusto mo join ka dito sa trading group. So check mo lang po yung daily uploaded videos natin dito sa padang baba. Company review, so sabi natin, aralin natin si CREC, CREC, profit or loss, yung mga sample trades, basic indicators, tapos yung mga risk management, and then yung mga studies natin sa market. So mahaba yung bakasyon, so tama-tama, mag-aral na lang ulit tayo ng technical analysis. So follow mo din ako dito sa ating Palabi Trader Crypto Koton na YouTube channel para sa mga play to earn games. So tignan natin kung magpag-trade tayo dyan. Kasi wala si PSE eh. So maghanap tayo ng iba. Tapos yung ating social media, follow mo ako dito sa ating Facebook account. Dito rin sa ating Facebook page. Ayan, check mo lang po yan. Bodega Pick sa mga learning sa local market dito sa US at saka dito sa cryptos. Money earners, yung, ayan,
takpan siya. Yung mga side hustles natin, so yun nga is concentrated dito sa mga website na ginagawa natin. Tingnan natin. Konti lang yung mga na-post ko dito kasi hindi natin masyadong na-observe yung yung galawan po ng market. So dito muna tayo sa summary. Meron na nilabas si Philippine Stock Exchange. Ayan. So net foreign sell po tayo is maliit lang naman. 87.05 pero sabi natin next week na lang siguro mararamdaman natin yung 1.85 billion na net foreign sell dito sa market natin kasi 'di ba umalis yung mga investors. Tapos maliit lang yung traded value, more than 2 billion lang siya eh. So ang pinaka-winner natin dito is industrial, no. So nandiyan ba si nasa category ba ng industrial si ASN. So 1.68% yung ginalaw niya. Property nag din si Ali, SMPH, umakyat din yata. Services, sino ba pinakakulaylat? Mining sector. Okay? So dito sa mga news natin sa bandang taas, ito yung mga binenta for today, BPI, Metrobank Security Bank, ASN, ANI, EMI, si ANI, hindi pa rin tumitigil, no? At saka si Green. IMI, AC, Rich, Globetel, at saka si Bloom. So ito naman yung mga binili, BDO, FPH, CNPF, CHP, AGI, Ali, Converge, at Cebu, at saka si ICT natin. Okay? So ito yung, okay, nirepost ko to kasi yung si Tencent. So magkakaroon daw yata ng crackdown sa mga sa bandang China sa mga games. Ayan, excessive gaming. Parang ayaw yata. So ang laki ng drop niya, umabot siya nag-crash siya ng 16%. Ayan, so kung kailan ka bumili dito, saka naman nag-drop. So Tencent plummets 14% in Hong Kong as China crackdown fears bite. Ayan, so yari yung mga investor natin kay Tencent. Ang laki pa naman yan. Trading holidays pa tayo so December 25, 26, wala pong trading. Tapos sa December 27 na po, Wednesday yung resume ng market. Malampaya phase 4 from Prime Energy. Meron siyang phase 4 project, National Insurance, okay. The board of now approves US 10 to 40 million US fundraising initiative to finance infrastructure. May ex-date pala si Pure Gold by January 18. Keepers is January 18 din siya. So, okay. ABA, unit gains 57.2 million from sale of Batangas, Agrilat to Pelican, ABA's subsidiary. Mer study sitting for modular nuclear facility. So ito kaya yung kaya dire-diretso na gumagalaw na maganda si itong si Mer natin. So yan kaya yung reason. Kaya umakyat siya kasi siya lang yung napag-uusapan with regards sa nuclear, di ba? So, di ba gusto magtayo ng nuclear sa Pilipinas? Asenso, almost 8% decline kahapon to. Extending its losses to, laki na nga, 50% since the start of the year. Investors were rebalancing daw yung kanilang mga portfolio. Kasi naghanap din ako ng negative news. Wala naman kay Asenso. So, talagang yung na lang magdidikta na ito, yung fair value. Ano ba review ng call dito kay Asen natin. So, PH Property, yung Home Mutual Development Fund, for Pag-ibig has granted 12 billion. Okay, so meron siya dyan. Ito yung mga share buyback natin. Si AGI, Robinson, URC, FGen, awarded contract for LNG cargo. So ano pa ba? MER, basa natin yan. BPI, MPTC's NLEX enters 10-year term loan facility deal with BPI. So laki 10 billion. Prime Energy allots 187 million capex. AUB expanded use of its e-wallet Hello Money to South Korea. Laki ng stock dividends ni AUB, di ba? So this development follows resignation of Frederick Go. Phoenix Petroleum, owned by Denisoy, has been penalized for its failure to comply with the disclosure rules. S&P, ito kapon, so nag-jump siya na more than 1%. So nag-close ng high na naman si Dow Jones natin. So kailan kaya yung mga glory days ulit ng PSA natin? So nung panahon lang ni Pinoy yung yung pinakamalakas yung stocks natin. CTS plus 4%. Ito yung mga yung mga IPO o mga CREITs. Tapos AC buys minority stake in St. Joseph Drug. Philreit brags about its atrocious dividends, kaya lang
laglag naman yung ano, yung price niya. So ito yung galawan sa US market. So malakas po kahapon, nag-up si Nasdaq ng 1.26%. So ngayon parang mapula naman dito sa galawan sa US market natin. Okay? So guys, yung ating Patreon, so yung mga gusto ng guide sa uh, PSE Market Trading Investing. So check mo na lang po yung Patreon. So hopefully makatulong tayo sa mga kasama natin na traders at investors sa Philippine markets naman. Okay? So check mo na lang yan. So refresh natin ulit si To Trade Asia Prime. So nung umaga, nag-start tayo is negative pero nag-bounce kaagad siya. Medyo hindi pa siya desidido kanina, no? Tapos pre-closing, malapit sa pre-closing natin, second half is bumawi naman yung index natin. Ayan. So dahil dun kina ASN, so ang laki kasi ng bounce. 0.49% up for today, 6.5 balik. Pero mahina, no? 2.65 billion. 87 million net foreign sale. So si JT Cup yung ano, nag-drop na yun, saka GGS. Pero panalo si, laki ng bounce na. ASN 11.86, Jollibee 3.3, Converge 3.25%. So maraming berde dito sa blue chips, and then industrial yung ano, yung panalo 1.68%. So 50-50 yung galawan dito. So 50% sa local at saka sa foreigners. Okay? So tingin tayo dito sa winners. Sino ba? ASN 11.86, si Lotto, dalawa sila 11.49. Union Bank is 8.13%. UBP, AUB pala yung sinasabi ko, yung may, tama ba? Sino ba yung ano? AUB o UBP, yung may ano, stock dividends natin. ECBC 5%, East-West, ayan, nag-bounce siya. 4.25, Ionics, nag-bounce din, 4.21, Costco 3.9, Aslag 3.45, and then si Jollibee is 3.31%. Okay, so dito sa losers, grabe si Ani, no? So masakit kilala muna natin. Tapos si Next, minus 5.6%, PXP, minus 3.7%, PLC, nag-drop, minus 3.28%, PHA, minus 2.36%. Ayan. So, anyway, laglagan pa din yung ibang stocks natin. Okay, so refresh natin to. Then, punta tayo dito sa chart natin. So, gumaganda na yung ulit, dahil nag-bounce tayo, no? Gumaganda ulit yung galaw ng PSE. So, balik natin sa 6,700 po yung resistance ni market natin kasi nung babounce naman siya, malapit dito sa MA9. So, ang kailangan na lang natin is bumalik talaga yung lumabas na 1.85 billion, di ba, kahapon ng isang araw na galawan natin sa kanya. So, okay na. Maganda yung itsura ng RSI at saka MACD formation naman natin. Okay? So, dito sa US market, mukhang profit taking kasi ang lakas ng galaw. Ayan, oh. So, extended yung galaw nila. Nag-bounce siya after ng another good news. So, Nasdaq futures is 0.21%. Parang mag-drop siya. No? Minus 0.21 si Dow and then 0.06% si S&P naman natin. Okay? So, based dito sa galawan, European markets medyo mahina pa rin. Asian markets is mixed tayo. So, Hang Seng, gawa siguro ni, ni Tencent. So, nag-drop kasi ng 14% naman. Okay? So, dito sa galawang iba, okay naman. Sideways lang yung galawan natin. Okay? So, dito sa bandang crypto, malakas pa rin yung crypto, no? So, Bitcoin is 43.7, Ethereum 2.3, malakas ni BNB, 269. So, marami tayong nakita na pumitik Si DOT, 6%, Matic, 9%, si Sol, pumipitik din to, 6.18. Shiba, 2.7%, and then si BCH, 3.7% naman. Okay? So, balik tayo dito. Pag-usapan natin yung individual na stocks po natin. Ayan. Unahin natin yung mga winners. Siyempre, si ASN. Nauna dito sa listahan natin. So, okay. Nag-drop pa pala siya ng umaga, no? So, sakto yata dun sa pinag-usapan natin kahapon, 3.5. So, 3.48 o 3.5 yung pinaka-bottom niya. Okay, nilagay natin 3.3 yata kahapon. Yung pinaka-bottom niya. So, meron siyang shakeout kanina umaga tapos bigla nag-bounce ng malaki. So, ngayon, ano ba yan? Totoong bounce na ba yan or remains to be seen? So, adjust natin yan. Ito yung resistance is 4.45 and then or MA9, depende sa'yo.
or dito, ang support naman is dito sa 3.5. So malakas yung volatility kasi ang laki ng ano yung ito 7%, di ba? Tapos 11% naman tong rebound ni ASEAN. Tapos mayroon pa siyang pa-drop kanina. Ayan. So tingnan natin kung meron siyang additional na green candle siguro by next week, then maganda reversal sign. Pero pag medyo mag-drop pa rin siya for the next few days na meron tayong trading dito sa market, so baka technical bounce lang tong ginawa niya. Kasi meron pa rin siyang 74 million, di ba? Net foreign sale. So medyo bearish pa rin yung MACD formation naman natin. So tingnan natin yung galawan nitong si ASEN. So nag-drop po siya is 11.86%. Ayun net foreign sale pa rin, 74.2 million. Papa BDO ang buyer and then Papa UBS yung ating pinaka main seller. So at least good vibes, di ba? Yung bakasyon ng mga ASEN holders naman natin. Okay? Next, SPNEC. So nag-bounce din siya. Bounce day natin. Ayan. So, lumalaban siya, no? So, at least, maganda yung pinapakitang sign. Pero nagre-resist pa rin yung, yung MA9 nitong si SPNC natin. So, mas maganda yung vibes natin pag, balik siya dito sa ibabaw ng MA9. Sa ngayon kasi, may pattern siya, di ba? MA9, yung pinaka-resistance. So, ganyan muna bago tayo maging optimistic. Pero pag nandito na yung candle niya, at least, bumabalik sa sideways si SPNC natin. Hindi pa masyado malinaw yung mga reversal. MACD, parang magre-reverse nga siya. Pero yung RSI natin is nasa oversold condition pa rin itong si SPNC natin. So based sa galawan niya, meron siyang di ba? Napansin niyo naman, GSI is kaya bumibili dito. 5.5 million net foreign buy. Meron siya eh. 1.82 million million percent lang yung gain niya for today. Abacus ang saldo ang buyer. Si Abacus yung may customer na malaki si SPNC natin. Okay? Next, si Lotto. So walang foreign buying dito sa mga local stock. Pinitik siya ulit. Ang lakas ng volatility niya, no? Umabot siya ng 11%. So anyway, at least nakainga din na maluwag yung mga holders natin kay Lotto. And then next week na lang natin pag-usapan kung saan ulit yung galawan. Support natin is 4.3. So ito, di ba? O 4.2. Hindi naman siya umabot at nag-bounce naman yung galawan natin sa kanya. Tapos meron tayong magandang RSI at MACD formation kay Lotto naman natin. Okay? So malakas pa rin. 11.49% up, walang foreigners. Minus 24K yung foreigners natin. BPI call, ang buyer, call FMS yung ating pinaka-main seller. Ayan, bumalik ulit yung bullishness niya, no? Niloto natin. Next, FCG. Wala namang si FCG. 0% nga siya eh. Siguro kasi nga paunti-unti bumababa yung yung price niya. Lagay ko na lang dito yung support niya. Kasi malapit naman na 0.58 para kay FCG natin. So medyo downtrend din yung galaw niya kasi bumalik yung price action below ng MA100. Tapos mahinang-mahina. Wala siya masyadong volume, no? Wala rin tayo makitang volume kay FCG. Ayan. So, retest mo na siguro diyan sa 0.58. And then, based sa price action, ayan, 0% lang naman. Wala din siyang foreigners, minus 52K. Call AAA ang buyer and then call BPI yung ating pinaka-main seller. Okay? So, descending triangle. Converge, another good stock na movement. Ayan, so eto na kaya. So meron siya kasi dati, di ba pinag-usapan natin dito, sabi natin okay na. Nakalabas sa MA20 pero bumagsak. Eto, nakalabas ulit, bumagsak ulit. Tapos lumabas ulit. So tingnan natin, malay mo kasi net foreign buy na yung kasabay niya. So hindi pa masyadong malinaw yung reversal niya dito sa RSI at saka dito sa MACD pero sumisilip na rin nga siya, no? Ayan. So meron siyang na-establish na support dito sa 7.7. Ayan. So interesting to see kung ano yung gagalaw na nitong si Converge. All-time low din yung galawan niya since IPO natin, no? Ayan. So anyway, next week natin malalaman kung ano ba yan, magre-retest na ba dito sa MA20 kasi pangatlo na yan eh. 1, 2, and then 3. Pero lagi bumababa sa MA20. So next week natin bigyan ng interpretation yung galaw ni Converge. So up siya ngayon 3.25%, 5.7 million.
net foreign buy. FMS, UBS buyer, and then Abacus Call yung ating pinaka-main seller. And then lastly, Pure Gold. Ayan. So marami daw kasi mamimili ngayon. Kasi Pasko. So umakyat si Pure Gold. Tingnan natin yung price action muna bago yung chart para maiba yung tingin natin. Okay, so nag-up siya 3.15%, 18.6 million net foreign buy. SB Equities Macquarie ang buyer, and then Abacus Macquarie yung ating seller. So yan na ba yung breakout niya, no? Pure Gold. So ngayon magre-retest siya dito sa MA 100, 28.5. Okay, so okay na rin yung RSI niya. Oh. Sumisilip na rin siya. Tapos, ang ex-date is, yung nabasa natin kanina, di ba? January 18. Ayan. So, timing niya lang po yung pagbili. Kaya, ano, kay Pure Gold natin, okay. So, downtrend pa rin yung, ano, yung overall picture niya. Pero, tingnan natin, mali mo, mag-retest ulit tayo dito sa, ano, MA 100 by next week na trading naman. Okay? So, yun lang muna yung tingin natin sa kanya. So, overall picture, naging maganda tuloy yung, ano, yung galaw ng market natin kahit na wala namang masyadong foreigner. Pero optimistic pa rin tayo kasi 'di ba sabi natin, may rally din naman tayo last time, December to January, and then parang ganun yung galaw din naman ng index natin. Kaya okay, so hindi pa siguro by next week kasi 3 days lang tayo, 'di ba? And then New Year na. So siguro by early January natin makita mag-retest dito sa 6-7 CPSC natin. Assuming wala na mga negative news doon sa South China Sea ulit. Okay? So yun lang muna yung ating review for today. So observe tayo ng ano Christmas break. Enjoy natin to kasi mahaba yung bakasyon. Mahaba yung bakasyon nyo sa Pinas, sa amin. Hanggang 25 lang eh. 26 pasok na ulit kami. So anyway, okay pa rin yan. At malapit naman na Christmas, New Year. Another vacation day ulit. So enjoy muna natin yung ating bakasyon. Huwag mo nang tumingin sa ano sa portfolio siguro during the weekends kasi hindi naman magbabago 'yan. By next week na lang ulit natin makikita yung galaw ni BSC. Okay? So yun lang muna. Advance Merry Christmas, Happy New Year. As usual, bago tayo close, please don't forget to subscribe dito po sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Join ka din sa group, Crypto Koto, Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Money Earners, Twitter, and then yung Patreon sa mga gusto ng guys sa trading sa Philippine market. Sali ka lang po dito. Yun lang, maraming salamat. Happy long weekends po.